Pangalan ng ating Panginoong Hesus sa oras po nito. Tayo po ay magalak at matuwa sa Kanya sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo na siyang ating Panginoong tagapagligtas. Sa ating pagpapatuloy para mapag-aralan ang Epistles of James. Last time ay in our introduction ay nakilala po natin si James, kung sino po siya. Nakita po natin na siya ay kapatid ng ating Panginoong Jesucristo. He is a half-brother of Jesus Christ. And the reason kung bakit sinulat ni James ang epistles po nito is to help us na maintindihan po natin at maatin po natin ang isang bagay na inaasam ng lahat ng mga Kristiyano na sila po ay magkaroon ng spiritual maturity. Kasi ito ang nagiging problema sa loob ng simbahan. Sabi ng kasabihan, the more you grow, the more you mature, sana. Ayun yung idea, kaya lang, hindi nangyayari. Kaya ang purpose nito ay in James chapter 1 verse 4, sabi po doon that we may be perfect and entire, wanting nothing. Right? So, sa pamamagitan ng ating pag-aaral sa lesson na to, last Sunday, we began a series of expository lesson. Okay? Siyempre, nakabase po dito sa Epistles of James. That's why I pray and we hope na ito ay makakatulong po sa atin as we aspiring. Of course, bilang mga Kristiyano ay hindi po tayo kontento na nanatili lang sa mga hanggang sa lowest position sa Kristiyano. No? Kailangan mag-mature po tayo. Kaya nga ang church ay maraming mga activities, marami tayong ginagawa para mag-mature ang isang Kristiyano sa loob ng simbahan. Kasi kung hindi magmamature yan, magkakagulo po tayo sa loob ng simbahan. At ito yung nangyari dito sa simbahan ng Jerusalem. Si James ay siya yung pastor sa Church of Jerusalem. Kaya siya naging prominente, nakilala po siya because of his deep spiritual life. Kaya si James, kung hindi nyo natatandaan, ay tinawag po siyang camel knees. Alam niyo ba yung kamilyo na laging lumuluhod? Nakakita na ba yung kamilyo? Laging lumuluhod yun. Kaya yung tuhod niya, kalyado na, makapal na sa kalyo. That was James. No? Laging nakaluhod. Kaya yung tuhod niya ay kalyado na. Right, so ang ibig ko lang sabihin, kaya tayo pinag-aaralan ang libro o any book of the Bible, especially sa mga epistles, ay para makita po natin, it means magkaroon po tayo ng preparation. Okay? Ibig sabihin, makita po natin ahead of time yung pupuntahan natin. Parang trip yan eh. Bago ka pumunta, mayroong preparation. Yan. Ahead of time ay makikita mo kung ano yung pupuntahan mo. Kung saan ka pupunta at ano yung ini-expect mo doon sa lugar na iyon. So, dito, maaring ito ay paraan, itong Book of James ay ating pinag-aaralan to know
para maalaman po natin yung mga bagay na napakahalaga dito sa Book of James. That's why sa ating pag-expose about this Book of James, last time nakilala po natin si James. Who was James? No? Nakilala po natin ba siya? Kasi maraming James, kaya kapag sikat talaga, dinuduplicate yung pangalan, no? Like yung Joshua, ang time ng sumikat. Halos lahat nagpangalan ng Joshua. Hindi nila alam, yung kaakibat, yung pangalan ng Joshua na yon. Basta maganda lang ang pandinig, nakita na lang nila yung prinsipyo, pinangalan na. Pero knowing that, yung background, ay hindi pa. Okay? So, ganun. So, ganun din po kay James. Ginaya po siya. Maraming pangalan po ng James. So, with that, what kind of man James is? No? Sino ba si James? Anong klaseng tao siya? Right? Kaya tulad ng sinabi ko, he must have been a deeply spiritual man. Diba? To gain such prominence in the Church of Jerusalem. Ngayon hindi. Kaya nagiging prominente ang isang tao ng Diyos sa loob ng simbahan, hindi na yung ganitong paraan. Diba? May mga naging sikat sa loob ng simbahan because may mga nagawa away from the perspective of the church. Kaya naging sikat. Kaya tingin mo, before naging seryoso po tayo, alam niyo naman, of course, yung bagong polling as a pastor, mayroon pa tayong kapatid na medyo mainit-init sa labas, kung saan-saan pupunta, ay napasama po tayo doon. No, at nalaman ko na ito yung nagiging sikat because there are things na naipakilala sila through their kanilang ginagawa. Kaya nakilala siya. Ganyan na nangyari. Pero kay James, hindi. Isa sa nagpakilala kay James, yung kanyang humility, pagdating pa lang sa introduction, hindi niya inamin na siya ay apostles or disciples. Kundi ang pakilala sa kanya is servant, tulos. So that tayo dapat, ganun ang pakilala po natin. So, yung iba ay hindi, nagiging prominent sila sa ibang pamamaraan. While the tradition tells us that he was a man of prayer, James is. Siya pala ay man of prayer, kaya pala kasing kapal ng kalyo ang kanyang tuhod sa kalyo ng kamilyo. Dahil yung kamilyo laging lumuluhod po yun. Yun yung karakter ng kamilyo. Meron siyang karakter na humilidad. Okay? So, again, tradition tells us that James was martyred in 62 AD. Alam niyo ba ang kanyang kamatayan? He was cast down from the temple. Mula sa templo, hindi natin alam kung gaano kataas po yun. Binulog po siya. Pagkahulog sa kanya, pinagpapalo pa siya. Hanggang sa namatay. Alam, meron pang kakaiba na makikita natin kay James as he died. As he died. He prayed. Maybe ang prayer niya, ganito, Father, forgive them. Dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Imagine yung prayer na yun. So, makikita po natin ng ganong klase na matutungayan po natin bilang example sa Biblia. Mga tao na binigyan ng Diyos na dapat natin tularan, especially sa kanyang pangaral. Itong ating pag-aaralan. Right? So, sino si James? And to whom did James write these epistles? Alam mo namang isusulat niya ito sa mga simbahan na nagtatamasa ng kaginawaan sa loob ng simbahan.
Hindi nila papakinggan yun. Mga sikat na to wala nang makikinig. Ano mga sasabihin natin sa kanila kasi lango sila sa kasikatan. Kaya sinulat ito to those Christian kung saan scattered abroad, to those Jew na kung saan ay sila po ay scattered abroad. Biglang sabihin, itong mga taong to, they were brethren. That's why James addressed them 19 times, brethren. Okay lang sana kung brethren in flesh Hindi, brethren in the Lord. No? Ganun po niya kamahal din. So isang tao na naman na talagang nagmamahal sa mga kapwa niya Kristiyano, mga katulad ng mga kapatiran. At alam niyo ba itong mga Kristiyanong ito yung mga Jew, Christian Jew, they were poor and oppressed. Okay? Hindi lang mga yun, kundi they are oppressed from any race, lalo na ng mga Hintil. Talagang ino-oppress sa mga tao to. Okay? And hindi lamang po yun, ay sila po ay talagang pinaglalabisan, pinaglulupitan. Okay? Hindi lamang yung mga kapwa nila, kababayan ko nila, kundi isa lahat, yung mga mayayaman na kanilang kababayan. So, kawawang nila lang pagdating sa kalalagayan. Pero pagdating sa papuntahan, sila yung pinakadakilang nila lang. Right? Kaya tayo po yun, mga Kristiyano. Right? So, bakit sinulat ni James ang epistles na ito? Okay? While ang mga taong to ay may mga personal na problema sa kanilang mga buhay at mga tao na meron ding problema sa loob ng simbahan. Sino-sino mga tao ito sa loob ng simbahan? Ito yung mga tao ito that alam nila merong hard trials, difficulties, trials sa kanilang mga buhay. They were facing temptation to make sin. Siguro ito yung ayaw na ayaw nila. They were hearers, but not necessarily doers. Masakit po ito. No? Some inside the church, some were competing for positions inside the church. Right? And some, there are improper use of tongues. Ito po yung naging problema kasi kapag sa loob ng simbahan, maaaring nagsasalita sila ng ibang nanggagaling sa bunganga nila, which is maybe worldly tongues, maybe worldly words inside the church. Inside the church, may mga worldly words. Maaaring siguro sila ay nag-iiskrimahan na sa pamamagitan ng salita. Imagine yung sitwasyon sa loob ng simbahan. At ito yung napakasakit. Some were straying in their faith. Pawala na sila sa kanilang pananampalataya because of that condition, because of that kind of immaturity. That's why ang layunin ni James that we come to be not perfectly having no sin, kundi yung mag-mature po tayo. So, it means, this problem, the same, o hindi nagkakaiba sa ating kapanahunan o sa ating setup sa loob ng simbahan. Kaya, mga kapatid, ito po ay related o very significant sa ating kapanahunan ngayon. Right? So, tayo po manalangin. Maraming salamat muli Diyos sa kagalakan sa puso po namin na muli mapakinggan ang banal na salita mo na ang mensahe nito ay
magbibigay po sa amin ng kaliwanagan, kagalakan, kasakitan, at kagalingan. Ano man po meron po, Diyos. Kaya salamat from time to time. Nakakarinig po kami ng mga mensahe, sermon na nagpapadalisay po sa amin. Kaya basbasan niyo po ang aming pangunawa sa tulong ng banal na Espiritu ay maintindihan po namin ang gatang bagay. Manalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Alright, balikan po natin kasi gusto ko lang i-diin pagkamat na pag-aralan na po natin ito that we as a Christians ay meron po tayong diverse temptation or any pagsubok, right? And yan po yung nakatalaga sa kaya binalikan po natin. Kaya sabi ko nga sa inyo, pag-aaralan natin dapat yung crown of life. Is next na yun. Kaya binalikan po natin ang ating text. So makikita po natin sa loob o throughout the Bible are people who turn defeat into victory, di ba? Karamihan naman makikita natin walang na-defeat sa Biblia na mga example na mga ipinakita po dito. Right? From defeat to trials, sa trials, they become triumphant. Diba? Marami po example po dyan sa loob ng simbahan. Sa atin, instead na tayo po ay victorious, sometimes nagiging biktima pa sa ating kapanahunan. That's why James, kung ano yung naranasan nila noon, ay yan din ang maranasan natin ngayon. Whether you are dealing with trials inside the church or outside the church. So, the same. Or anumang temptation sa loob ng simbahan or sa labas ng simbahan. So, alam naman po natin, through faith, kung meron tayong pananampalataya sa Diyos at sa ating Panginoon, of course, all of us, we can experience victory or victorious in our life. Kaya ang nagtatagumpay lang naman talaga, yung talagang taong mananampalataya kay Kristo. Sapagkat napagtagumpayan niya ng mga bagay o anumang klaseng katagumpayan po yun. So, speaking with that, ay pag-aaralan po natin from trials turning from to victory. Pinag-aralan na natin na ang trials talaga ay kaakibat ng pagiging Kristiyano, pero hindi naman natin nalilitanya kung paano ba natin matatakasan ang mga bagay pong ito. What is the key to turning trials into triumph? Diba? Well, sabi ng Bible, merong 4 na sinasabi po dito. There are 4 imperatives. Sabihin, mayroong sigurado na paraan para mapagtagumpayan po natin. Una is yung count. Ibig sabihin, ibilang po natin ayon sa verse 2 ng 1 James. Sabi ko dito mga kapatid ko, ito rin ninyo buong kagalakan kapag kayo'y naharap sa sari-saring pagsubok. Count. Ibilang natin na kagalakan. Salamat sa post ni Joshua doon sa GC natin. To make it clear, no? Count. Ibilang natin na kagalakan pala ito while we discussed already last Sunday. Lahat po yun. Kaya konting discussion na po yun. At pangalawa is to know. In verse 3, nasabi po dito, yamang yung nalalaman ng pagsubok ay inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. No. Alam mo na ang pagsubok ay nagbibigay at nagbubunga ito. Right? Dito pa lang sa 4 na ito. Kaya pala, meron. So, alam na natin.
And pangatlo, let. Hayaan mo. James chapter 1 verse 4. Ang sabi po ng verse 4, at inyong hayaan. Hayaan mo lang. Right? Hayaan mo lang. Lilipas din yan. Okay? And number 4 is us. Yun na yun, us. Ano sabi po ng verse 4? Chapter 5, verse 8. Chapter 1, verse 8 pala. 5, verse 8. Andun doon po yun. Yung returns na. Okay? Us. No? So, ibig sabihin, may mga paraan. Sa secular naman, may mga paraan naman ang problema, di ba? Para makabulagpos ka rin. Kaya lang, sometimes, tinatagalan ng Michelle para matuto. Hindi niya aalisin hanggang hindi ka natututo. Pero pag natuto ka na, wala na yun. Yeah, so, magaling yung disenyo ng trial sa buhay po natin. That's why we count it all joy. Kaya in verse 2, sabi ko doon, count it all joy when you fall into various trials. James assumes that we will experience trials. Okay? Hindi niya sinabi na if, but when. Hindi niya sinabi na if. Hindi sinabi niya when. So, ibig lang sabihin, Christians must expect trials. Diba? At sabi din ng ating Panginoon po yun sa John chapter 16 verse 33. Alright? And even si Paul, sinabi niya rin po yun in Acts chapter 14 verse 22. Alright? Kaya ating aralin bakit mga lumalabas, bakit nangyayari ito sa mga Kristiyano. What are the nature of these various trials in our life? Bakit may mga dumarating pa? Kaya nga tayo naging Kristiyano. Well, dinala ka dyan para magiging malakas ka. Kasi Kristiyano ay nagiging malakas. Tama ang kanyang pagiging Kristiyano. So it means, bakit dumarating po ito? Simply because we are human. Tao lang naman po tayo. At sa ating pagkatao, alam naman po natin na yan ay isinumpa na. Ang ating likas ay kasama sa sumpa. Kaya as a human, as a full human, ay talagang may mga dumarating katulad ng mga sakit sa buhay po natin, katulad ng mga aksidente sa buhay po natin, katulad ng mga disappointment sa buhay po natin. Okay? Yan yung normal na dumarating sa buhay po natin. Pero sa mga Kristiyano, yung ibang trials na dumarating sa atin, because we are a Christian now, tignan natin kung ano yung mga trials na yung ano yung trials na meron po tayo. Buksan po natin ang 1 Peter chapter 4 verse 12. Kung ano po ang sinasabi. Okay. 1 Peter chapter 4 verse 12. Our Bible. Sabi po dito, mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa maigpit na pagsubok na dumarating sa inyo upang kayo subukin, na waring may isang katakatakang bagay na nangyari sa inyo. Okay? Another verse in 2 Timothy chapter 3 verse 12.
2 Timothy chapter 3, verse 12. Sabi ko dito, tunay na ang lahat ng ibig mabuhay ng may kabanalan kay Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. So, malinaw that this kind of trials comes because we are a Christian. Alright? Bakit? Kasi, alam nyo, kayo yung target ni Satanas. Kasi kayo yung kadahilanan kung bakit naku-convert ang kanyang mga tao. from darkness to light. Kaya pinipigilan ka hanggat maaari hindi ka mapakinabangan. Bagamat yung kaligtasan mo ay sigurado, kaya binibigyan ka ng kadahilanan para hindi ka magamit. Tsaka lang, ligtas ka na. Huwag ka nang lumabas pa, baka mawala sa'yo. Ganon ang thinking ng iba. Hindi naman po yun because of the world oppose us. Di ba? Yan yung nangyayari sa mga Kristiyano. That's why Christian, you can expect trials. Meron. Yeah? So, what will our response? Ano magiging response mo bilang Kristiyano? Ikaw ba ay tatalikod? Lalayo ka na? Instead na dapat lumapit ka? Kundi lalayo ka pa? Baliktad. Kahit sa mo titignan yung logic. Ay mali, di ba? Ikaw na nga yung mapapahamak, tapos ikaw pa yung lalayo. Ikaw na nga yung nangangailangan, ikaw pa yung mayabang, ikaw pa yung nagmamayabang. Di ba? So, what will be the expectation? O ano ba ang magiging response ng isang Kristiyano? At dapat ito yung magiging attitude mo, attitude po natin. Bilang mga Kristiyano, nagsasabing mga Kristiyano. Ano yun? Count it all joy. Bilang mo na yan ay kagalak. Depende. Inisip mo ay palo sa'yo, something may problema. Di ba? Pero kung yan ay binibilang mo na kagalakan, yes, normal lang sa'yo yan. Okay? Dapat ito yung magiging attitude po natin kasi ito yung attitude din ng mga apostles. Ito rin yung attitude ni Paul and some Christians na nakatala dito sa scripture. Yan ang kanilang attitude. Diba? Ang attitude natin ay mas lalo pang dinamatanganan. Ibig sabihin talaga nagwawala na. Kaya napupulaan yung Christianity. Diba? Uy, Kristiyano yun. Bakit nagwala po siya? Right? Kaya unang hakbang para mapagtagumpayan po natin ang mga trials kung ito. Anong gagawin mo? Of course, paano natin may papamukha sa kanila na meron tayong trials at tayo ay nagiging masaya. Right? Okay, siyempre, adapt natin yung attitude, yung joyful attitude sa buhay. Kasi alam mo ang kadahilanan bakit meron yan. Alam mo na. Kaya ang magiging tendency po nun, magagalak ka. Diba? Magagalak ang isang Christian. Immediately, thank God, dahil pinadalang ka nito. Magtaka ka sa haba ng panahon, pagiging Kristiyano mo, wala ka nito. Diba? Kaya nga, minsan, nalulungkot yung mga ibang Kristiyano eh. Naghahanap pa nga ng trial eh. Ba't kaya ako, wala akong nararanasan? So, immediately thank God and adopt a joyful attitude. Okay? Hindi, gusto, paano kami magsasaya sa gitna ng
trials? Can we rejoice in the midst of trials? Ha? Baka makita ka, ikaw ay medyo nagkakaroon na ng ano. Kasi normally, kapag may trials, may tao talaga. Tao. Hihingin na sa akin. Kaya kakaiba ang Kristiyano pagdating sa mga trials ng life. They have the privilege na magsaya dahil alam nila. Okay? Alam nila na ang bunga ng kanilang trials or testing sa kanilang pananampalataya, it produces patience. Yeah? Lalong titiis. Lalong magtataga ang Kristiyano kapag merong trials. Depende kung alam mo ang dahilan at paano mo ito haharapin. Okay? So how come na alam na natin na ang testing of our faith produces patience? Okay? So what is the right? Paano ang tamang pagkaalam concerning the value of trials? Sometimes mayroong kabigat at talagang mabigat na problema. Ano na, kapag malaking problema, so how come na magkaroon ka ng joyful attitude? Una, you must first understand. Okay, sabi ng binasa natin kanina, na dapat maintindihan po natin because trials test our faith. Bakit? Kailangan ba bang i-testing ang faith po natin? Of course. Kasi dyan lalabas at dyan magbubunga ng maganda sa'yo. Diba? Malaking bunga ang mangyayari kapag ang faith o pananampalataya po natin na subok, it can bring out the best in us. Okay? Lalabas yung pinakamaganda at pinakadalisay para sa atin. Okay? Ano yung mga lalabas po sa atin? Ano, po, yung pananampalataya po natin, kapag nasubukan, lalo ang pagtutulog mo, lalo ang napapatagal, lalo ang nagiging dalisay bilang Kristiyano. Lalo kang tumitibay. Lalo kang nagiging tumibay. Parang atleta yan. At the moment na natitrain po yan, nagiging stronger. Nagiging stronger yung ating pananampalataya. Diba? So, yan yung unang dahilan, knowing those trials, at naintindihan po natin, you can joy, you can be happy in your trials. Dahil alam mo na ito pala yung dahilan ng ating pagsubok. Diba? Pag nalaman natin na at naintindihan po natin, we can have joy in trials dahil alam na po natin. Okay? Yun lang naman siguro ang dapat natin maintindihan. Malaman po natin. Right? Sometimes, ganun talaga yung mga ibang Kristiyano kasi hindi nila alam eh. Akala ko, pagpasok ko sa ganyan, magiging okay na ako. Hindi nila nalaman. Okay? Right? So, with that, pag naintindihan po natin, ay magkakaroon po tayo ng kagalakan sa mga pagsubok na meron po tayo.
Why? Because testing works for us, not against us. Yung ibig lang sabihin, yung nangyayari sa'yo ay hindi against sa'yo, kundi ito ay kabutihan po natin. Ibig lang sabihin, trials rightly used to help us to be mature. Nagpapapadali ka sa papamature sa atin bilang mga Kristiyano. Kaya huwag tayong makinig sa mga Kristiyano na lagi na lang sinasabi na pinagpala siya ng Diyos. While totoo po yun. Kaya lang, Christian living po yun. Ang video ng kasihan, walang sinasabi sa Biblia na nagiging mature ka kapag madalas meron kang biyaya na galing sa Panginoon. Kundi trials lang talaga, pagsubok na dumarating sa buhay po natin. Kaya kapag alam na po natin, nagiging kasiyahan po natin. Okay? Lalo na po yung pananampalataya po natin. Sabi po dito, our faith tested produces patience. Okay? Kakaiba ang tao na talagang merong pasensya na lalong umahaba. Bibihira lamang po yun. Kahit sa secular, una, of course, nakita mo yung pasensya mo, pero hindi na yung nagtatagal. Pangalawa, yari ka na. Sa Kristiyano, umahaba at lalong lumalawit ang kanyang pasensya. Diba? At lumalaki ang kanyang pasensya. It means, it will exhibit steadfastness and constancy. Pinapakita niya doon yung constancy and steadfastness ng kanyang pasensya. Lalong tumitibay pa ang isang Kristiyano pagdating sa mga difficulties in life. Hindi bibigay ka agad. Lalo pang tumitibay po siya. Okay? Kaya isa pong prominente o isang kakaiba na meron ka nito because it gives courageous. Magbibigay sa atin ng katapangan or perseverance para harapin ang mga suffering sa buhay po natin. Okay? At yan ang magbibigay po sa atin patuloy despite all the circumstances. Kaya yung pasensya po natin, hindi po yan, pasensya niya, bilang Kristiyano, hindi po yan basta-basta. Yan ay nauubo. Yan ay tumibay sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Kaya nasubo. Kaya kung walang trials na dumating, hindi masusubo ang pasensya niya. Kaya nga quality yan, kalidad po yan. Kaya hindi ka makaka-experience ng steadfastness sa pagiging Kristiyano mo o sa buhay mo kung walang hindi mo na-experience ang mga bago o mga trials sa buhay mo. Okay? Now, paano natin ma-develop ang mga bagay na ito? How to value para ma-develop po yung patience. Okay? Na dapat meron po tayo. Okay? So, with this, having this understanding about what trials can accomplishes, ano man yung magagawa ng trial sa buhay po natin, ito yung magbibigay sa atin ngayon to have a joyful attitude towards trials. Now, pangatlo, in verse 4, sabi po ng verse 4 sa text po natin, ating muling basahin. Sabi po dito, at inyong hayaan
na malubos ang pagtiis ang gawa nito upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulang. Okay? Ano ang implikasyon po nito? Ano ang magiging bunga natin po ito? Bakit sinabi po ni James ito? Bakit niya isinulat ito? Kasi naranasan ni James para magiging sakdal po siya. Right? Para magiging karapat-dapat po siya. Right? So, with that, hayaan po natin yung pasyensya mo hanggang dumating na magkaroon po tayo ng tinatawag na sakdal. Hindi yung sakdal na hindi ka na kakasala o whatever. Hindi magiging ganap. Hindi ka na nangangailangan. Okay? Para makita po natin to truly turn trials into triumph, we must let patience do its work. Paano po ito? Okay? Kasi madalas, kapag nagkakaroon po tayo ng pagsubok sa buhay, gusto natin ay makahulagpos po tayo agad-agad, quickly. Di ba? Yan yung nature. Yan yung likas na gusto natin wala mismo ay mawala ang trials na yan. Pero sabi po dito, hayaan po natin that trials through your patience work. Paano po yun? Sabi ko nga kanina, hindi tayo natututo sa bagay na yan ay malamang pababayaan ng Panginoon yan. Yung isang tuto, siya ay na mahulit po yun. Okay? So, paano? But there are times when the course of this graft under the trial patiently. Kaya mga pagkakataon na kapag tiniis po natin at tinanggap po natin patiently itong mga bagay na ito, itong mga trials na ito, there are something na may magbubunga. Instead na ikaw ay mag-grumbling, mag-complaining ka agad, alam mo, kahit anong gawin mo, hindi yan lilipas hanggat tayo natututo. Kaya hayaan natin na ang pasensya po natin ay kumilos. Gumawa. Diba? Instead na mag-complain ka, mag-grumbling ka, kundi patiently endure that trial. Okay? Paano kaya ako makakagawa? How can I do good thing despite the trial? Diba? Apektado ang buhay ng Kristiyano. Nakalimutan niya yung mga ipinangako ng Biblia kung paano masustinahan ang kanyang pagiging Kristiyano. Kasi kung natanggap mo at alam mo na talagang darating, maybe 5% of your problem is solved. Trial, di ba? Alam mo na. Laging sinasabi po nila. Kaya pinabayaan po natin po ito, binibigyan po natin ang oportunidad. Okay? Ang pasyensya na paghinayaan po natin, opportunity yun na gumagawa po sa atin, at ang magiging bunga nito ay paglago, o you will become mature. Diba? Nakita niyo yung mga tao na dumaan, nasalubong mo, pag sinabihan ka na, dumaan ako dyan, papunta ka pala. Kaya makinig po tayo po doon dahil narinig nila yung mga bagay po yun. Kaya pag natin ginawa po ito, alam natin na, ano kaya naging bunga nun, yung nakasalubong mo. Hindi natin alam, hindi niya sinabi. Pero dito, sa atin, bilang maging Kristiyano,
ano ang kanyang bunga? It produce maturity. The word perfect doon sa binasa po natin, it doesn't mean na sinlessness, but completeness, wholeness, and maturity sa buhay. Ayaw nun, matatag na Kristiyano. At yun yung ating inaasam-asam, magiging matatag na Kristiyano tayo. Hindi lang naman yung purpose ng Panginoon ay maligtas ka, hindi mo, kundi lilinangin ka, urubugin ka, sa yung pagiging Kristiyano. Kaya itong mga bagay na ito, kung titingnan po natin sa bagong aklat, ito ay nakasentro doon sa mga tao kung saan na-attend na nila yung spiritual manhood in Christ. Marami sila. Diba? Kung uumpisa mo yung buhay ng mga disciple, nag-umpisa sila sa uno, diba? Pero later on, nakita po natin kung naging mature sila, taas sila ng mature. Hanggang sa dumating ng sakdal ng kanilang pagbibigay buhay. Kasi kung hindi mature na sa inyo, tatakas yun. Ayoko mamatay. Pero minature sila ng Panginoon. So, ganun din po sa akin. Okay? Hanggang sa marriage po natin yung full maturity. Kaya ang Kristiyano dapat talaga mag-mature para maintindihan niya ang mga bagay-bagay pagdating sa spiritual na bagay. He must be rich the full maturity and understanding. Kaya pag bagong Kristiyano ka lang, hindi mo talaga maintindihan ito. Kaya sabi ng Bible, we are not more babes. No? Hindi na tayo mga batang Kristiyano. Kasi yung mga babes po to, those are immature in person in Christ. Bagamat bago pa ang pananampalataya, ganoon talaga kanilang dapat mag-mature. Dapat talagang magturuan at magsipag na matuto ang isang Kristiyano. Pero sa isang kadahilanan ng pagmamature ng isang Kristiyano, kung saan yung pasyensya ay nag-work sa kanya. Diba? Parang mga marami sa kanilang training sa pagtatakbo ay nagiging matatag sila. Why? Because pinairal nila yung kanilang pasyensya. Hinayaan nila na magtrabaho yung kanilang pasyensya hanggang sa dumating ng sakdal na sila ay mananakbo. So, ganun din po tayo, mga Kristiyano. Okay? That's why your faith must be put in trials para yan ay tumibay at yan ay masubukan. Okay? Kaya isang di madaling trabaho yan. Okay? Yung pabayaan po natin na ang pasyensya have its works not easy. It requires also wisdom. Para makita po natin ang kahalagahan ng trials sa buhay po natin. Kaya kailangan natin. Okay? Kung hindi ko talaga lalaki. Nonetheless, verse 5 hanggang verse 8, sabi po dito, let him ask. Okay? Bakit importante ito? Sa bagay, ito yung kulang sa atin. If we lack wisdom, ask for it from God. At yan naman ay literally promise na ibibigay po sa atin. Okay? Pagbibigyan ka because you request. You biglang sabihin, hinihingi mo po yan sa Diyos. Kung naalala po natin, si Solomon, nung siya humingi ng wisdom, binigay sa kanya because alam niya na ito ay magbibigay ng karangalan sa Diyos.
Kaya ibinigay niya. So, ano yung klase ng wisdom na dapat nating hinihingi? Okay? Ano yung wisdom? Kasi ang wisdom sa knowledge, magkaiba po yun. Ay, para maintindihan po natin, kasi sometimes pinag-halo-halo po yun. Kaya ang mga Kristiyano, bagamat marami ng na pag-aralan, marami ng natutunan, they considered as wisdom also. Hindi niya alam na knowledge lamang po yun. Na nagkaroon lang po siya ng information about the facts, yun yun. Pero yung wisdom, iba po yun. Iba ang kalidad ng wisdom. So wisdom, it is the ability to live skillfully. So matagal nang tinuturo dito. Sa panahon pa nila, yung mga una-unang youth. Wisdom is the ability to live skillfully. Right? Naabutan pa ni Joshua po yun. Okay? So, the proper wisdom is the ability or insight to properly use those facts in the most expeditious way. Sometimes, if we have failure to understand, bibigay po sa atin ng maling informasyon or leads us to many error. Okay? So, dito, makikita po natin that many, itong passage na ito, many believe that this passage ay nagtuturo that God will give knowledge. Akala nila, knowledge lang yun. Akala nila, magbibigay lang ng kaalaman para manalangin. Diba? Kaya sabi ko, magkaiba po ito. Yung knowledge, meron tayo noon at nakikita po natin through His Word, nagkakaroon po tayo ng kaalaman through His Word. Okay? Kapag pinag-aaralan po natin, nakikita po natin yung will o yung kagustuhan ng Diyos para sa atin. Pero ang wisdom is to properly use His Word can be received through prayer. Kaya humingi tayo ng wisdom, katalinuhan. Paano i-execute yung knowledge na yun eh. Kaya nga maraming may knowledge, iba ang kanilang uses, iba ang kanilang paggamit. Diba? Hindi mo makikita yung wisdom sa kanilang mga buhay, kundi kaalaman lang. Hindi mo makikita yung genuinity ng kanyang pagiging Kristiyano. Dahil sa knowledge na yan, kaya hindi nila nagamit ko yan. Kaya mahalaga po ang wisdom, katalinuhan, to use trials para madala po natin sa katagumpayan. Right? Eh ngayon, kung matalino ka, sa palagay mo, para bilang isang Kristiyano, what do you think? Magagapi mo ba yung problema niya? Bagamat alam mo na, problema mo yan. Kaya nga sa last verse natin, ask it. Okay? That is the wisdom. Ibig sabihin, bakit hindi ka humingi sa Diyos? Bakit hindi ka manalangin sa Diyos? So, it means wisdom can properly use trials, turn them into triumph. So, it means through proper prayer, manalangin po tayo. Hindi yung sa katalinuhan. Okay? Ano ba yung proper prayer? Bakit may proper prayer? Proper prayers that ask in faith. No? Ibig sabihin, kapag humingi ka na, huwag ka nang magduda. Otherwise, yung prayer mo will not be answered. Kasama. Okay? Kaya, salamat sa mensahe na to because hindi lamang tayo, sabi ko nga, is practical
na katuruan. Wala sa ibang ano. Pero ang konteksto po nito ay mag-mature po tayo, spiritually mature. Right? So, to close, ito yung susi na dapat natin makita from turning trials into triumph. Una, having the knowledge and perspective that adversity can accomplish much good. Letting the patient enduring of adversity accomplish its work. Okay? All the while using the wisdom of God gives an answer to prayer to help put it all together. Kaya after this, tandaan po natin, hindi lamang ikaw ay matuwa dahil alam mo ang mga trials na ito ay isang pagmumuldi sa iyo, kundi mismo yung trials, pwede mong pasalamatan because it is the source of joy for a Christian. Saan ka? Saan mo nakita ito? Diba? Sometimes, ganun. Akala natin, pabigat eh. Yung pala, paggaan pala sa atin. Unang reaction natin, sinisisi natin, bakit nandito? Yung pala, ang purpose pala no, ay maganda. Source pala yun. Okay? Ng ating kagalakan. Okay? Source pala yun ng kasiyahan po natin. Yung trials na yun. Diba? Kasi ang tendency, kagad-agad, gusto natin bugawin. Right? And sometimes, yung trials na yun, bumalik eh. Naulit. Nangyayari yan, minsan. Bumabalik. Why? Maaaring wala tayong natutunan. O maaaring hindi natin nakita o na-enjoy yung trials. Ang maging pagbungad natin is grounding. Tabi mo na lang. Maraming salamat muli Diyos sa mensahe na aming napakinggan. Tunay po na naghuhubog sa amin. Hindi lamang nagpapatibay ng aming pananampalataya, kundi naghuhubog din bilang karakter, attitude ng isang Christian. At sabay na ito ay nagaganap po sa amin. Salamat po Diyos. Sapagkat hindi basta-basta ang pagiging Christian. Hindi simple lang pagiging Christian. Dito ay may purpose. Meron kang hangarin para sa amin bilang mga mananampalataya. Kaya salamat po Diyos sa patuloy na paghubog niyo po sa amin sa pamamagitan ng inyong salita. Sa pamamagitan ng mga mensahe na ating maraming salamat. Purihin ka sa pagdalanas.